Hello po mga kagre, magandang araw po sa ating lahat. Magandang buhay. Ito po ay nag-umpisa na po akong mamulot kanina ng itlog. Kasi po ngayon ay alas alas 9 na ng umaga. Ito, nag-umpisa na sila ng itlog. Baka yung iba kanina, mamaya pa. Tapos may hawak akong sisiyo. Ito ay darag, native chicken, native chicks. Sa video ito mga kaagre ay pag-usapan po natin yung tungkol po sa pag-alaga po ng manok. Kasi po may nagko-comment po sa isa nating video, ano daw ang mas magandang alagaan? Sisiw nga ba or yung RTL o tinatawag nating ready to lay? Pero bago po tayo magpatuloy mga kaagre, kung sakali pong hindi pa po kayo na pag-subscribe ng ating YouTube channel, baka po pwede paki-subscribe nyo muna. Pakipindot po ang notification bell para po updated po kayo sa mga bago kong i-upload na video. Okay po. Okay po. Sa base po sa tanong mga kaagre ay siyempre sasagutin po ako base lang din po sa aking karanasan sa pag-aalaga po ng manok. Kasi po ito sa akin mga kaagre, nung nag-umpisa po ako ng mag-alaga ng mga manok dito, nag-umpisa po talaga ako sa sisiw. Una-una po, yung budget ko po ay pang sisiw lang po talaga. Gusto ko kasi bumili ng ng mga 20 piraso na pang-umpisa. Yung budget ko ay pang sisiw lang po. Hindi ko po kayang bumili ng 20 piraso na mga ready to lay. Kaya, siyempre, sisiw lang. Tapos, ang pangalawa ko po naisip mga kagre ay wala po akong gaanong karanasan sa pag-alaga ng manok. Paano po pag dumami na yung manok ko? Paano po pag magkasakit? Wala po akong gaanong karanasan. Kaya po, sisiw yung binili ko. Una-una, bumili po ako ng ilang piraso na sisiw para doon ko po pag-aralan kung paano po magpalaki, paano po magpakain, paano magpainom ng vitamina, at kung sakali po magkasakit, paano po painumin ng gamot, at paano din po magpupurga ng manok. At higit sa lahat, paano din po sila gawan ng kanilang kulungan o cage. Kasi po pag sisiw mga kagre, ang advantage po ng sisiw, ang pinaka-advantage po pag sisiw po yung alagaan ninyo, habang pinapalaki nyo po yung sisiw ninyo ay may matutunan po kayo, may mapupulot po kayong aral.
siyempre, mula po sa pagkapakain, ay hindi po isang klaseng pagkain lang po ang napakain nyo hanggang sila ay lumaki. Marami pong pagkain yan. Pag-usapan po natin yan sa susunod po na video. Day old hanggang 1 month old, iba ang pagkain. 1 month old hanggang 2 months, iba din yan klaseng pagkain. 2 months old hanggang 3 months, ibang pagkain din yan. Klase-klase po kasi yung pagkain, pagsisiw po yung alagaan natin. Sa pagpapainom po ng vitamins, meron din nila yung matutunan, mga ka-agri. Siyempre, sorry po, nabubulol po ako. Wala kasi ako nilang tubig ngayon, kaya po, medyo tuyo yung bibig. Tapos, sa pagpupurga din po, mga ka-agri, ay may matutunan din kayo sa kung paano po ang purga ng sisiw. Yan po ang mga advantage. At higit sa lahat po, mga ka-agri, pag sisiw po yung alagaan nyo, mayroon din po kayong matutunan kung paano po alagaan yung sisiw. Kung sakali pong sila ay magkasakit, paano po sila gagamutin. Yan po ang pinaka-importante po, mga ka-agri, yung paggagamot po ng sisiw. Dahil po pag sisiw, mga ka-agri, ay napakasilan po na alagaan yung sisiw. Mas mataas po yung mortality ng sisiw kumpara po sa mga malaking manok. Yung tinatawag natin mga ready to lay or ready to breed. Yan po. Ayan po ang isa sa advantage nito na yan. Basta yan. Tapos, pag konti yung budget nyo or wala kayong ganong budget kagaya ko, mas maganda po yung sisiw. Dahil po, example, pag may 3,000 po yung natira, medyo marami na pong sisiw yung mabili nyo. Marami na po yung mapalaki nyo. Pag ready to lay, kung medyo mahal yung klaseng breed ng manok ang bibilhin nyo, kukunti lang yung mabili nyo sa 3,000. Yan po ang isa sa example. Sa mga magandang example po yan. Sa mga konti na po ang budget, kagaya ko. Kaya po, yung nag-umpisa po ako, sisiw po lagi yung binili ko. Ang ready to lay naman, mga ka-agri, ang pinaka-advantage po pag ready to lay yung bibilihin nyo, ay ilang linggo lang, ilang araw, ay makaprodukto na po kayo. Kaya po ito, may mga itlog na. Ilang linggo lang, ilang araw, pwede na po kayo mamulot ng itlog. Pwede na kayo makabawi agad ang puhunan nyo. Yan po ang isa sa advantage po ng RTL. Tapos, hindi po sila mabilis matamaan ng sakit. Ang sisiw po kasi mag-agri masilan. Gaya po ng sinabi ko kanina. Napakasilan po talaga. Dapat po alerto ka, masipag. Dapat marunong ka ding tumingin kung may sakit sila or wala, matamlay, ay alerto ka. Dapat gamutin mo kaagad. Pag hindi mo yan magamot, maghawa-hawa na po yan. Yung mga kasama lang, mahawaan po yan. Dagdag problema po yan, mga ka-agri. Balik po tayo sa RTL, mga ka-agri. Pag RTL po, yan po ang pinaka-advantage. Ilang araw lang, ilang linggo, pwede na po kayong kumita kumpara po sa sisiw. Ang disadvantage lang po ay siyempre pag ikaw ay kagaya ko na walang gaanong budget, kunti lang po ang budget, ay kunti lang din yung mabili nyo pag RTL yung bibilihin nyo. Halimbawa pag 3,000 lang yung pag 3,000 lang po yung o 3,000 lang po yung budget nyo, siguro pag Rhode Island Red po yung bilhin nyo na manok, 3 piraso lang po yung mabili nyo yan pag ganyang budget. Pag ganito po yung mga darag, pag 3,000 po yung budget nyo, siguro kabili po kayo ng mga 6 na piraso na RTL. Yan po ang mga advantage. Pag maliit yung budget nyo, mas marekomenda ko po sisiw lang para medyo marami po yung mabili nyo. Yun nga lang, malaga. Pero habang pinapalaki nyo po sila, meron po kayong matutunan sa pagpalaki. Yan. Hanggang sila ay magkaroon ng itlog, sisiw. Yun nga lang, medyo matagal kayong aabot siguro ng mga 5 months or 6 months before kayo maka-umpisa na mag-harvest ng itlog or kumita kumpara po sa RTL. Depende po yan sa inyo, magagari kung ano po ang mas sa inyo. Sa video ito, sinasagot lang ko lang din yung isang tanong ng isa ating kaibigan. Ano daw ang magandang alagaan
Sa akin, sisiw po. Kung ikaw ay baguhan, mas maganda kung sisiw, bumili ka lang ng konti at alagaan nyo muna hanggang sila ay lumaki para mayroon kayong matutunan. Para sa next batch po, pag yung binili yung sisiw na first batch, magkaroon sila ng itlog, magkaroon sila ng anak. Yung mga anak nila mga ka-agri, hindi na pa kayo mahihirapan kung paano alagaan, kung paano gagamutin kung magkasakit. Kasi po, yung nanay nila at tatay nila ay may natutunan na po kayo kung paano alagaan, paano pakainin. Kasi yung binili niyo yung kanilang tatay at nanay, sisiw pa lang. Kaya hanggang lumalaki sila, ay may natutunan kayo. Kaya pagdating sa kanilang anak, ay marunong na po kayo mag-alaga ng mga sisiw. Yan po ang isa sa maganda pag sisiw po yung alagaan nyo. Mula po sa sisiw hanggang sa RTL, marunong po kayo mag-alaga. Kasi po pag RTL lang po yung matutunan nyo kung paano alagaan. Yan lang po. Sana po ay nakatulong. At sana po nasagot ko po yung isang tanong sa ating viewer sa ating YouTube channel. Okay po, baka po hindi ka po nakapag-subscribe, ulitin ko po, paki-subscribe nyo muna. Malaking tulong po yan sa akin. At sana po kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like na po at paki-share para po makita ng iba. Okay po, maraming salamat po at happy farming. Mabuhay po ang magsasakang Pilipino.